Kapayapaan at mapagpalang araw po sa ating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ating sama-samang tanggapin ang biyaya ng bagong umagang ito dito lamang sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. Ay matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Note ay mula sa Psalm chapter 146 verse 6 na ganito ang sinasabi. The Creator of heaven, earth, and sea, and all that is in them, He always keeps His promises. Be happy, be hopeful, trust in the Lord God. For one, He is almighty with infinite and eternal power. Nothing is impossible to Him. He can save and protect us. Secondly, He is a faithful God. When He says something, it will happen. He keeps His promises. He honors His words. When He says He loves us, He meant exactly that. He cares for you and me. So be happy. Maging masaya, magtaglay ng pag-asa, magtiwala sa Panginoong Diyos. Unang-una po lagi yan, Siya ay makapangyarihan sa lahat, na may walang hanggan at walang katapusang kalakasan. Walang imposible sa Kanya. Kaya Niya tayong iligtas at protektahan. Pangalawa, Siya ay isang tapat na Diyos. Kapag sinabi Niya ang isang bagay, mangyayari ito. Tinitiyak Niya ang Kanyang mga pangako. Sinasabi Niya na mahal Niya tayo. At iyon ang tunay na ibig sabihin nito. Iniintindi ka Niya at ako. Kaya maging masaya po tayo. At kung meron pong unang-una na dapat nating ikaligaya at ipagpasalamat, ay siya pong mensahe ng awit na pinamagatang Salamat sa iyong pagmamahal. Mula po sa Praise God Band. Sa lahat at anumang panahon, pag-ibig mo sa tuwina ay nakatugon. Sa anumang kinasasapitan, pag-ibig mo'y laging maaasahan. Sa lahat at anumang panahon, pag-ibig mo sa tuwina ay nakatugon. Sa anumang kinasasapitan, pag-ibig mo'y laging maasahan. Hindi mo ako pinabayaan, Mahulog sa kapangyarihan, limits ay hindi mo iniwanan, upang matuntun ang payapang daan. pag-ibig mo, Tapat at dakila, pag-ibig mo, tunay at wagas. pag-ibig mo, walang kaparan. Salamat Ama sa iyong pagmamahal. Sa lahat at anumang panahon, pag-ibig mo sa tuwina ay nakatugon. Sa anumang kinasasapitan, pag-ibig mo'y laging maaasahan. Sa
lahat at anumang panahon. Pag-ibig mo sa kita ay nakatuon. Sa anumang kinasasapitan, pag-ibig mo'y laging maasahan. Hindi mo ako pinabayaan. Mahulog sa kapanganiban, Di minsa'y hindi mo iniwanan. upang matuntun ang payapang daan. Pag-ibig mo, Basta't dakila, pag-ibig mo, tunay at wagas. pag-ibig mo, walang kaparang. Salamat Ama sa iyong pagmamahal. Dahil sa iyong pag-ibig, naging makulay ang paligid. Dahil sa iyong pag-ibig, naging makulay ang paligid. Pag-ibig mo, Tapat at dakila, pag-ibig mo, tunay at wagas. pag-ibig mo, walang kaparang. Salamat Ama sa iyong pagmamahal. Pag-ibig mo, pag-ibig mo, pag-ibig mo, A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Naalala niyo po ba yung paksa natin nung nakaraang pagtatanghal? Ang paksang Ang Pulubi. May sequel po yon at handa po ang ating Elder Gem para talakayin. Atin na pong tanggapin ang segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at minamahal na mga tagapakinig. Sumating po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Have a blessed day. Welcome po muli sa ating pakikinig, pagtalakay ng gabay ng pamilyang Kristiyano. Ang pamagat po ng ating tatalakayin sa araw na ito ay aking pong pinamagatang Ang Pulubi Part 2. Kasi kung kayo po'y taga-subaybay ng programang ito, tatalakay na po natin yung dati na pinamagatang Ang Pulubi. Meron pong isang lalaki na naghahanap siya ng trabaho kasi graduate na siya, gusto niya magkaroon ng trabaho. Napunta siya ngayon sa isang intersection na kung saan talagang maraming dumaraang mga sasakyan. Kapag ka na-stop yung sasakyan, tumitigil ng matagal. Napagmasdan niya ngayon yung isang lalaki na kapag ka naka-stop yung isang direksyon sa intersection, talagang pumupunta siya sa mga kotse, kumakatok sa mga bintana at nanghihingi ng limos. So na-curious po ngayon yung lalaking ito na bagong graduate kung magkano kaya yung napaglilimusan nung pulubing yaon na lalaki din naman na gusgusin talaga yung itsura niya. Ang oras pong yun ay mga 10:00 ng umaga.
So, na-curious siya kung magkano yung napapalimusan, nalilimos nung lalaking pulubi. So, lumapit siya ngayon matapos na tumabi yung lalaki dahil nag-go na yung mga sasakyan. Tata, sabi nung bagong graduate, ano lang po interesado lang ako, gusto ko pong malaman. Nakakamagkano po ba kayo sa maghapon ng iyong napaglilimusan? Nakita nung pulubi na alas 10 pa lang ng umaga. Ngayong alas 10 ng umaga, alam mo, nakaka 180 pesos na ako. Aba, okay sabi nung bagong graduate. Kaya sabi nung pulubi, meron na akong pang Starbucks, pambili ng coffee macchiato. Kaya siguro pulubi yung taong yaon, kasi pag nagkaroon ng pera, palagi nag-i-Starbucks. Alam niyo po, ang tatalakayin natin ngayon ay yung tinatawag pong frugality. Kasi ayon po sa aking nabasa at narinig sa radyo din naman, marami pong Filipino, 50%, kinukonsider po nila kalang sarili na sila'y poor o mahirap. At hindi natin masisisi kasi alam niyo naman dito po sa Pilipinas, mahirap talagang umunlad. Malibang may negosyo ka, malibang talagang ikaw professional, halimbawa doktor, abogado, yun po. Maraming po pamilyang Pilipino, kaya umunlad, nasa abroad yung mga kamag-anak, di ba? Yung tata, yung nanay, o sino man po. Pero kung dito lang tayo aasa, talagang mahirap pong umunlad, lalo na kung isang tao po, isang regular employee lang. So, tuturuan po tayo, tatalakayin po natin yung tinatawag na frugality. Ano po ba yung frugality? Sa English, ang sabi po, the quality of being economical with money or food. Yung pong pagiging economical sa pera po at maging sa pagkain. Ito po yung being thrifty o pagiging matipid. Pero hindi naman po kuripot kasi iba po yung matipid, iba po yung kuripot. Ang kuripot talaga, dami mo ng pera, yaman mo na, tikom pa yung mga kamay mo, para ikaw dumamay o magbigay. Yun po yung kuripot. Yung pong matipid, ito po yung talagang pinag-aaralan niya kung paano niya gagastusin yung kanyang pera na kinikita. So siya po ay frugal. Sabi po alam niyo, ni Benjamin Franklin, isa pong American scientist, writer, philosopher, sabi niya po, beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. Mag-ingat daw po sa maliliit na expenses o gastos kasi kagaya sa barko, pag ang barko po merong maliit na leak, it can sink a big ship. Yung pong maliliit na gastos, maliliit na expenses, pwedeng sabihing maliit lang. Pero pagka po pinagsama-sama, naging madalas, kahit malaki po ang kinikita ng mag-asawa, maaari po silang mabaon sa pagkakautang. Sabi niyo po, isa pang ganito, isa pang sabi ni Benjamin Franklin, the way to wealth depends on just two words. The way to wealth depends on just two words. Ano po yung two words na yun? Sabi niya, industry and frugality. Ano ba yung industry? Ayon po sa aking nabasa, industry is being persistent, pagkakaroon ng persistent effort, sa madaling salita, yun po yung pagiging hardworking. So, kasama po, ayon sa sinabi ni Benjamin Franklin, para sumagana buhay mo, hindi ka maging mahirap, maging hardworking ka. Maging persistent ka sa mga effort para kumita. So, kasama po ng pagiging industrious, pagiging hardworking, yun po pagiging frugal. So, kapag daw po ang tao, frugal siya ay industrious, imposibleng maghirap yan. Malamang siya po ay magiging sagana o mayaman. Ano po ba yung mga halimbawa ng pagiging frugal o yung pagkakaroon nung tinatawag na frugality? Halimbawa po, meron kayong mga kasamahan sa opisina, imbis man na magdala ka ng sarili mong sasakyan, magka-carpooling kayo. Yung tinatawag na carpooling, yung bang magsasama-sama na lang kayo sa isang sasakyan, paghahati-hatian niyo yung toll fee, yung gas, at maaaring expenses po sa maintenance ng sasakyan,
makakatipid po kayo doon. Kaysa magdala ka ng sarili mong sasakyan, sarili mong gastos sa toll fee, sa gasolina at maintenance ng sasakyan. So yun po, carpooling. Ano pa? Yung pong pagiging frugal, yung pong pagluluto, halimbawa sa isang pamilya, imbis na bibili ka ng mga lutong pagkain, lalo na sa mga, kahit na nga fast food yan, mas malakas po ang nagagastos pagka gayon, pagka bibili ng pagkain tuwing tanghalian o kaya hapunan. So mas frugal, mas matipid po na magluto na lang. Di ba? Marami kayo, 5 kayo sa tahanan nyo. Pwedeng magluto ka ng mga paborito nyong pagkain. Mas malaki po ang matitipid kung magluluto kaysa bibili. Ano po ang simpleng halimbawa? Halimbawa po sa pagsasaing. Pwede kang magsaing sa umaga. Isang saingan lang. Kung malaki rice cooker mo, damihan mo na para hindi ka na magsasaing sa tanghali at sa hapunan. Huwag lang po magiging masela na kasi minsan may mga tatay, may mga anak, ayaw nila nung kaning lamig. Di po ba? Pwede namang i-warm yan. Pwede pang iinit yan, di po ba? So, yun po yung mga paraan ng pagiging matipid o pagiging frugal. Ano pang halimbawa ng pagiging matipid? Sa pagbili po ng halimbawa ng mga kasuutan o pananamit, pwede po tayong maging frugal pero hindi masasakripisyo yung ganda ng ating kasuutan. Halimbawa po, may mga tao ang binibili mga designer clothes. Mamahalin po yan kasi binabayaran mo yung pangalan ng mga nag-design o mga gumawa. Pero may mabibili ka naman na hindi nga kilala ang pangalan pero mas mumurahin lang. Pag tingnan mo naman yung quality, pareho lang po ng kalidad ng tela at maging ng pagkakatahi. So yan po isang practicality, pagiging frugal para hindi gumastos ng mas malaki. Halimbawa, ano pa? Yung pong alam nyo, yung may mga sales na nangyayari, di po ba? Sale. Halimbawa sa mga supermarket, halimbawa po sa mga malls. Yung iba, inaabangan talaga yung sale kasi laki ng mga discounts, di po ba? Sa lahat, sa pagkain, sa pananamit. So kahit maskip yan, maraming tao, aabangan niya talaga. Kasi kailangan niyang bumili ng damit So gusto niyang mabili sa mas mababang halaga, magtitiis. Aabangan yung sale para mas malaki po ang kanyang ma-discount. So isang paraan po yun. May mga alam po ako, pag sale lang talaga bumibili ng damit. At ano pa, kung talagang hindi ka maselan, yung ukay, okay po yun. Yung ukay, okay po yun. Lalo na kung halimbawa, galing po sa Korea, galing po sa Japan, yung mga damit na makikita mo sa ukay na yun. Marami po mga Japanese, marami pong Koreans, even Europeans, ilang beses lang sinuot, ayaw na. Di ba? O kaya pag nakachempo ka ng magandang blouse, magandang jacket, long sleeves, kahit po mga pantalon, sapatos na hindi masyadong nagamit. Pwede po yun at napakalaki po ng kababaan ng halaga. Yun po isang paraan para makatipid tayo at maging maayos din naman ng ating pananamit. So yan po ang mga halimbawa ng pagiging frugal o pagiging matipid. Bakit po importante na maging matipid tayo? Maging frugal. Sabi po, it teaches a person to be able to carefully consider financial decisions. Tinuturuan po ang tao na maging responsible siya, maging careful siya sa pagde-decide kung paano gagastusin ang kanyang mga finances. So a frugal will set aside money to save or invest. Therefore, the concept of financial freedom will be more easily achieved. So yun daw pong matipid, yun daw pong frugal, talagang concern siya sa pagsisave, sa kung paano siya pag-aralan yung mga expenses para magkaroon po siyang tinatawag na financial freedom. Ibig sabihin, hindi ka magigipit. Kasi pagka nag-save ka talaga, halimbawa for an appliance, sa isang kagamitan sa bahay, nag-save ka, hindi mo utangin yan sa installment, meron kang financial freedom, hindi ka mababaon ng monthly, may dapat kang bayaran kasi nag-save ka muna bago mibili ng isang appliance. So yun po isang halimbawa ng idinudulot na mabuti
ng pagsasave, ng pagiging frugal. Hindi yung katulad ng pulubi na nakwento natin, di ba? Bro mo, pulubi, naka 180, nakalaan pala yun sa Starbucks na coffee macchiato. Samantalang sa halagang 180, isang batsyang kape na mabibili mo nun, di ba? Pag bumili ka ng mga regular na coffee. So, pinakikita lang po yung practicality at minsan yung mga desisyon po natin sa buhay ang nagdadala sa atin sa financial freedom. Yung pong magagastos, yung pong hindi nagtitipid, yung pong mga hindi praktikal, sila po ang kadalasang nagigipit, nagkakaroon ng mga pagkakautang sa kanilang kamag-anak at sa marami pang mga tao. Pero yung isang tao po, kahit na siya konti lang ang kanyang kinikita, pero nagtitiis siya'y simple lang, siya'y matipid, nakakaipon po yan. Hindi po nababaon sa pagkakautang. At po halimbawa po, kayo ay bagong pamilya, mag-asawa, may maliit na anak. Gusto niyo magkaroon sa sasakyan kasi kailangan talaga eh. Kasi mayroon ka ng anak o mga anak. Pag-aralan nyo, ano ba mas maganda? Kumuha ko ng brand new car o yung second hand car? Pagka brand new po ang kinuha ninyo, mangyayari niyan, maaaring hindi pa pa kayo naiipon, kukuhanin niyo for 5 years, di po ba? 5 years ang installment, maliit ang down payment, pero kahit 5 years siya, magiging malaki po ang monthly niyan. Pero halimbawa, nag-settle kayo pansamantala sa isang second-hand car na napakalaki po ng kamurahan kumpara sa mga brand new. Kung kayo po ay merong kamag-anak na mauutangan o kaya naman meron kayong masisave na halaga para mabili nyo ng cash, yung pong second-hand car, napakalaking ginhawa po nun. Kasi ayon po sa pag-aaral ng mga financial advisors, ang isang nagpapahirap sa mga baguhang nagpapamilya, yung pagkuha ng mga hulugan. Sasakyan, appliances, hulugang mga bahay, yun po talaga. Hindi sila makakawala doon kasi yung sahod nila, may paglalaanan na talaga. Pero halimbawa, magtitiis ka, mag-iipon ka muna, magtitiis ka ng mamasaheros man lang, mag-carpooling muna para makaipon, tsaka ka bumili ng second hand. Wala kang monthly na babayaran. At bukod doon, alam niyo yung mga brand new po, hindi pwedeng kuhanin mo yun ng walang insurance. Ang laki ng insurance. Pagka second hand, pwedeng walang insurance, di po ba? Pag brand new, may chattel mortgage. Kailangan yon. Babayaran mo rin yon. Pero pagka second hand po, wala na po ng ganong mga bagay. So yun po isang halimbawa kung paano makatitipid, paano magiging practical. Yung iba, matapos mabayaran, 5 years na nabayaran, kukuha na naman ng panibago. Panibago na naman bayarin. Hindi mo na pagtiisan yung nabayaran sa sakyan. Sa bagay, kani-kanya pong gusto yan, kani-kanyang diskarte. Pero dinidiscuss lang po natin kung paano tayo magkakaroon na tinatawag na financial freedom. Buhat po sa ating mga kinikita ng mga salapi, sa ating mga pagtatrabaho. Alam niyo po, kadalasan po sa mga kahirapang nangyayari, financially speaking, sa mga pamilyang Filipino at maging sa pamilyang Kristiyano, self-inflicted. Sometimes you are suffering for the wrong reasons. Bakit ka ba nagigipit? Ba't ka ba kinakapos? Kasi nga, hindi ka frugal, hindi ka matipid, hindi tayo practical. So ngayon po, i-discuss natin ang kahalagaan ng pagiging frugal o pagiging matipid. Minsan kasi, pride. Gusto kasi natin, makita ng ating mga kaibigan, naka-iPhone ako, maganda yung kotse ko. Pero hindi nila alam, monthly, dami mong binabayaran, di ba? So magtiis muna tayo sa mga gadget na kaya nating bilhin nang hindi tayo mangungutang. Magplano tayo sa mga, pagtatayo ng bahay, pagkuha ng bahay, kung paano tayo makatitipid. So napakamahalaga po na pag-isipang mabuti ng mag-asawa, yung mga bagay na yaan. Alam niyo po, sabi, frugality is not about spending as little as possible on any given day. Hindi po nangangahulugan yan na titipirin mo sarili mo talaga.
kumikita ka naman, bakit hindi mo gastusin sa talagang kailangan mo? Pagka ganun po, alam niyo, magiging miserable ka naman nun Diba? So, hindi po talagang napaka-sobrang pagtitipid ang sinasabi ng pagiging frugal. Manapa, it is about spending with intention. Nag-spend ka dahil meron kang intensyon. It needs focusing on long-term spending efficiency, staying within your budget, and prioritizing your savings over your spending. So yun po, hindi po sinasabi na tipirin mo kada araw ang gagastusin mo. Kahit kailangan mo, hindi mo bibilin. Hindi po gayon. Manapa, we are spending with intention. Bakit mo bibilin yan? Kailangan kasi. Bakit mo gagastusin ng ganitong salapi? Kasi para talaga lalo kaming matatag ang aming kalagayan financially. So, pinaprioritize po natin yung savings kaysa spending. Yun po ang mahalaga. Sabi nga, it doesn't matter how much you gain Yung pong kinikita mo It is how much you save. Marami pong tao, ang lalaki ng kinikita, pero walang nasa-save. Kasi hindi po nila nakasanayan, maring hindi po nila nakalakhan. Pero ngayon po, tinuturuan tayo bilang mga magulang, ituro po natin sa ating mga anak, at lalo na po tayo sa ating sarili, learn to save. At kontrolin po natin yung spending. Alam nyo, without frugality, none can be rich. Kung mayayaman na yan, mga frugal po yan. Kaya sasabihin nga nila, kaya naman yung mama niya kasi kuripot. Ang totoo po, frugal. Sila po yung matipid, sila po ay practical. Yung po mga billionaires na yan, yung po mga marami pong alam nyo, mga athletes, ang lalaki ng kinikita, pero sila po yung matitipid. Pero ayun, dumadami po ang kanilang nasa-save, marami po silang nabibili na kanilang mga pinagkukunan ng katuwaan, magagandang kotse, magagandang bahay, kasi matitipid. Sabi nga po, with it, sabi kanina, without frugality, none can be rich. With it, very few would be poor. Kung meron kang frugality, kung ikaw ay frugal, malamang hindi ka maging mahirap. Malamang hindi ka maghirap. Malamang hindi po tayo magkautang. So yun po ang mahalagang nagagawa ng pagiging frugal. Ano po ang halimbawa? You should only buy the needs, not the wants sa ating buhay. Simpleng bag. Kaysa bibili ka ng mga LV, Chanel, napakamamahal yan. Pero alam nyo, kung kaya mo naman, hindi ka magkakautang, generous ka pa rin sa mga nakapaligid sa'yo, bakit hindi? Pero halimbawa, hindi mo naman kaya. Pipilitin natin na dahil doon, magkakautang tayo, hindi tayo magiging generous sa mga nakapaligid sa atin, yun lang po mga needs ang ating dapat na bilhin. Yung kailangan at hindi yung mga wants. Halimbawa, cellphone. Okay naman yung cellphone mo, ba't bibili ka pa ng mamahaling cellphone? Malibang kaya mo naman. Diba? Malibang hindi maapektuhan yung inyong finances sa inyong pamilya. Malibang hindi madideprive. Diba? Minsan nadideprive yung health nadideprive yung family dahil lang sa luho ng isang nanay, ng isang tatay, ng isang anak. So hindi po dapat na mangyari yon sa sinumang pamilyang Kristiyano. Ano pa? Halimbawa, we are going to malls, maging supermarkets. Mahalaga po, napupunta tayo diyan. Ngayon, tag-init, di ba? Mahalaga, pupunta ka diyan kasi gusto mo lang magpalamig. Ang problema, gusto mo magpalamig, napatingin ka ngayon sa department stores, sa iba pang mga tindahan, mapapabili ka ngayon. Wala ka ng pera. Kaso may dala kang credit card. Ang ganda nung nakita mo. Nako, patay na. Diba? Mapapabili ka ng hindi mo intensyon. So, pag nagpunta sa mall, pag nagpunta sa supermarket, dapat meron kang lista na dapat mo talagang bilhin. At hindi ka dapat sumobra doon. Kasi ang budget po natin ay talagang para lang doon sa dapat nating bilhin. So sabi nga, going to the mall or supermarkets with a purpose. May dahilan talaga. Yung pong consciousness about savings and spendings, napakamahalaga po niyan.
Maging conscious po tayo sa ating nagagastos buwan-buwan, weekly, araw-araw. Maging conscious din po tayo, magkaroon tayo ng effort na makapag-save kahit maliit, weekly, monthly, para po sa ating future, para po sa iba pang mga bagay na tunay nating kailangan. At pag-aralan po natin yung tinatawag na delayed gratification. May mga tao po, alam nyo, halimbawa kumakain ng bangus, pritong bangus, inuuna niya yung mga gilid. Hinuhuli niya yung taba. Kasi gusto niyang sa huli malasahan yung sarap ng taba ng bangus. Ayun po delayed gratification. Titiisin niya muna. Yung mga matitinik ang kakainin niya, pero sa huli, mas masarap ang kakainin niya. Ganyan din po sa buhay Kristiyano. Magtitiis muna tayo na ito lang muna, second hand lang muna. Magtitiis tayo sa ukay-ukay lang muna yung ating susuot. Magtitiis tayo na wag mo nang mabili yung ganitong gadget. Pag nakaipon, ayun, magagratify ka na. Yun po, yung delayed, nahinto lang, natingil lang, pero magagawa rin, mangyayari rin po ang iyong mga pangarap. Pagka tayo po ay nag-ipon, tayo po ay tinignan nating mabuti ang ating spending at naging frugal po tayo sa pagdiskarte sa ating finances. So sana po, yun ang ating magawa na lahat ng mga magkakapatid, mapangunahan ng mag-asawa, maituro sa ating mga anak para sila din po, kapag sila nagkapamilya, huwag silang magipit kapag pag-uusapan ng kanilang finances. So, sa huli, we must rejoice always. Maging masaya po tayo palagi. Pray continually. Lagi po tayong mananalangin. At pangatlo, magpasalamat po tayo palagi sa mga nangyayari, anumang nangyayari sa ating buhay. So sana po itong magawa nating lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programang Blessed Day. Bago po ang ganap natin pagtatapos, maligayang panonood po muna. Unang-una po sa kapatid na Daniel Mendoza na taga-Pangasiwa dito po sa isang bahagi ng Bulacan. Sa lahat ng kapatiran sa Kabanal-Banalang Iglesia, diyan po sa Giginto, Balagtas, Marilao, Bukawi, May Kawayan at Santa Maria. Maging sa mga hindi ko nabanggit, mga kapatid sa Norsagaray, maligayang panonood po sa inyong lahat. Higit sa lahat, ay sa lahat ng tumatangkilik sa programang Blessed Day na hindi pa namin kakilala sa kasalukuyan. Dalangin po namin sa Panginoon na ipagpala sa inyo ang biyaya ng panibagong araw na ito at loobin ng Diyos na magkasama. Aba, Panginoon naming Diyos, muli po naming ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa iyo sa naipagtapos na episode na ito na amin pong itinataguyod ng mga magkakapatid sa patnubay po ng iyong tagapangasiwa sa Kabanal-Banalang Iglesia. Ipinagpapasalamat namin muli ang mensahe na amin pong tinanggap. Hindi namin marapat na idahilan sa aming sarili ng aming kapwa, maging sa kanilang sarili, na wala kaming kakayanang pigilin ang anumang bisyo na lumalaganap sa mundong ito. Alang-alang sa aming mahal sa buhay, alang-alang sa pagkakilala sa iyo, alang-alang din sa aming sarili. Sana po makita namin ang kahalagahan at napakalaking tulong ng mga pagtuturong nagmumula sa iyong Kabanal-Banalang Iglesia upang mapaglabanan namin ang anumang bisyo na amin pong mga nakasanayan. Sumasampalataya kami, Ama, sa pagtataguyod, sa panunood ng kapatiran at ng kanilang mga kaibigan. Dadami pa ang mga taong makikinabang ng biyaya na nagmumula sa iyo. Sumasampalataya na ang aming dalangin na nagkakaisa ay muli mong tinatanggap at tatanggapin din namin ang pagpapala mula sa iyo. Sa ngalan mo lamang, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media.
Upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.